Kaway-kaway sa mahihilig sa maanghang dyan. Dahil for today's video ay tuturuan ko kayong gumawa ng panlaban sa anghang at pwedeng inegosyo ng chili garlic oil. Talaga namang gaganahan ang bawat kain mo kapag pinartneran mo nitong ating chili garlic oil. Uumpisahan po natin ang paggawa ng chili garlic oil sa pag-sterilize ng ating mga paglalagyan. Yes guys, kung gusto nyo pong mas tumagal ang chili garlic oil ninyo, need natin i-sterilize ang mga paglalagyan natin. Bali, pakukuluan ko lang po yan ng 1 oras at habang pinakukuluan ng mga bote, ay dito naman tayo sa ating main ingredients, which is itong bawang at sili. Bali dito sa video natin, gagamit lang po tayo ng 1 kilong siling labuyo at 1 kilong bawang. Intense po ang anghang guys, pag 1 kilo is to 1 kilo po ang ratio ng sili at bawang ha. Pero kung medyo mild lang naman po ang gusto ninyo, 1.5 kilo ng bawang sa half kilo ng sili ang gawin. Bali nahugasan na po pala natin dyan ang mga siling labuyo. Tatanggalan lang natin yan ng mga tangkay at yun naman pong bawang ay tatanggalan lang natin ng balat. And kapag nga okay na tayong i-prepare ang bawang at siling labuyo, pwede na po natin yung durugin or i-grind gamit ang ating food processor. Lagyan lang natin ng bawang at sili itong food processor, then saka lagyan ng cooking oil. Mas maganda po kasi kung maghahalo pa tayo dito ng cooking oil para mas smooth lang ang pagdurog ng ating food processor dito. Bali bumili po pala ako dyan ng 1.5 liters ng mantika. Gagamitin po natin yan lahat sa paggawa ng ating chili garlic oil. Yan guys, nadurog na yung first batch ng ating food processor. Kita nyo naman po, ang ganda ng pagkakadurog. Gawin lang natin yan hanggang sa maubos na ang sili at bawang. Ito na nga po pala yung napakuluan natin mga botelya guys. Hayaan lang po natin yung matuyo at huwag pupunasan ng mga loob para hindi makontaminate ang ating chili garlic oil. Dito naman sa ating kawali ay ilalagay na natin yung natira nating mantika sa 1.5 liters ng binili natin. Painitin lang natin yan, then saka ako maglalagay ng buto ng atsuete para pampakulay sa ating chili garlic oil. Lutuin lang natin yan sa low heat ng mga 5 minutes, then saka hanguin at salain ng mantika para maihiwalay natin ang atsuete. Kapag naisali na ang mantika sa malaking lutuan, ay pwede nang ilagay dito yung mga nag-grind dating sili at bawang. Simutin lang natin yan, then saka haluin. Ilagay lang sa medium heat ang apoy para maiwasang masunog ang lulutuin chili garlic oil. Bali sa pagluluto po nito, kakailanganin natin ng 1.5 oras guys. Yes, tinatagalan po natin ang pagluluto nito para mas tumagal po ang shelf life ng ating chili garlic oil. Bali maya't maya po ay hahaluin natin itong niluluto para maiwasan po natin matutong yung ilalim nito. Sa kalagitnaan nga po ng pagluluto natin, tatanggalin natin yung mga namumuong bula-bula sa gilid. Hindi po dapat mapasama yan sa ating chili garlic oil. Makalipas nga ang 1 oras ng pagluluto, ay pwede na natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Maglalagay po tayo dyan ng half cup ng suka, half cup ng brown sugar, 2 kutsarang pamintang pino, at 60 grams ng oyster sauce. Haluin at lutuin pa yan ng huling 30 minutes. Ganun pa din po guys, maya't maya pa din po natin ang paghahalo dito para hindi matutong ang ilalim nito. And makalipas nga po ang 1.5 oras ay naluto na itong ating chili garlic oil. Palamigin lang po natin yan hanggang sa wala nang maramdamang init dito. Then saka isalin sa mga botelya. Takpan lang natin yan at isil gamit ang plastic seal. Since wala nga po tayong heater gun, kaya steam na lang po na galing sa takure ang gagamitin natin para maisil natin properly itong chili garlic oil. Kayang-kaya po nitong tumagal ng up to 6 months basta hindi po nabubuksan at several weeks naman kapag nabuksan na. Kaya kung nag-iisip kayo ng ininegosyo, why not subukan ninyo magnegosyo nito guys? Malay nyo, itong chili garlic oil business na ang para sa'yo.